Kahit ano pa raw ang sukat o kondisyon ng inyong paa, may mahanap at makakahanap kang fit sa iyong feet. Yan ang buwan naman ng kwentong dapat alam mo. Kung usapang sapatos na matibay at abot kaya, gawang Marikina laging bida. Kaya mga sapatero para patok pa rin ang negosyo. Ano mang sukat, itsura at kondisyon ng paa, pwedeng i-customize ang gawa. Ika nga, fit na fit talaga. Nakilala at lumago noon sa paggawa ng sapatos sa Marikina City. Noong mga 70s, yun yung heyday, merong humigit kumulang mga around 3,000 manufacturer, malalaki at maliliit. Noong araw, tabi-tabi siya at silong-silong at wala kang makikitang tambay nung time na yun sa Marikina. Ultimo mga bata kumikita dahil nga sa laki ng demand ng kailangan ng sapatos sa Pilipinas. Kabilang sa matagal ng sapatero doon ang tatay ni Abby na si Kiko. Sa sapatos, yun kasi yung time nung nagsimula siya na maganda pa yung takbo ng industriya ng sapatos sa Marikina. Simula bata ako, hindi ko po naranasan na bibili ako ng sapatos sa tindahan. So lahat po ng sapatos na sinusuot ko, galing po talaga sa paggawaan namin. 4 na dekada na silang gumagawa at nagbebenta ng school shoes at sandals. Bukod sa ready-to-wear shoes, tumatanggap din sila ng mga pasadyang sapatos. Nagsimula daw ito taong 2017 na may lumapit sa kanila para ipaayos ang sapatos ng batang may polio. Hanap kami ng magulang, lumapit sa amin, nagpakasakali na baka kaya namin silang matulungan. Mula dito, iba't ibang custom-made shoes na ang kanilang nagawa sa iba't ibang itsura at kondisyon sa paa. Maging ang tinuturing na tallest man in the Philippines na si William Biscocho, nagawa na nila ng sapatos. Usually po, nagpapasend muna kami ng picture ng paa para ma-assess po namin bago sila pumunta dito. May kamahalan siya dahil labor-intensive po. Ang binabayaran po dito is yung gaano siya katagal gagawin. Isa sa nagpagawa ng pasadyang sapatos ang 35 anyos na si Christian. Kwento niya, 3 taon siya nang na-diagnose na may polio. Madalas na napupudpud sa akin is yung right na sapatos. Kahit na gaano siya kamahal, umaabot lang siya ng around 6 months. Pag naglalakad ako is parang dinadrag ko yung kanang paa ko, pero yung left foot ko okay naman. Napagod na rin yung paa ko na gano'n na lang lagi. Siguro it's time naman siguro na magkaroon na ng change. Una muna sinukat ang laki at lapad ng paa ni Christian. Pagkatapos ay pinasubok ang insert na ilalagay sa sapatos. Ay, ang ganda. Higit 1 linggo ginawa ang bagong sapatos ni Christian. Nilagyan din po namin ng insert. Ilalagay po niya to sa bawat sapatos na gagamitin niya para po mas matulungan siyang hindi mahirapang maglakad. Ito po yung kaliwang sapatos niya. Meron din po tong insert na nilagay na namin sa loob. Medyo mas mataas lang po yung insert na nilagay namin dito sa loob. Mas mataas po kasi mas maiksi po yung kanyang kaliwang paa. Kailangan pa raw masanay ni Christian sa sapatos. Pero ngayon pa lang, malaki na raw ang naitutulong dito sa kanya. Maayos na, tama yung suka, tama yung comfort sa paa, maluwag. Hindi lang ito magbo-boost ng confidence. Makakatulong din to sa paglakad. Hindi ka na iika-ika. Pumanaw man si Mang Kiko noong Hunyo, pinagpapatuloy pa rin ni Abby ang advokasya ng ama na makagawa ng maginhawang sapatos para sa lahat. Mahalaga siya kasi lalo na sa mga taong may medical condition. Kapag kasi hindi tama yung sapatos na suot-suot mo, lahat maaapektuhan yan eh. Ibang klaseng self-fulfillment kasi lalo kapag alam mong nakatulong ka sa nangangailangan. Malakid man sa iba ang kanilang kondisyon para makapagsuot ng maayos na sapatos. Sa tulong ng custom-made shoes, kakayanin na nilang muling makakbang sa buhay.